Ang Pangulong si Kim Jr. ay kinuyog ng United Nations dahil sa umano'y pagpapabaya sa kapakanan ng mga Pilipino. Sa isang pahayag mula sa UN, inakusahan nila ang administrasyon ni Kim Jr. na nagiging sanhi ng kagutuman sa bansa. Ayon sa kanilang ulat, tumataas ang bilang ng mga nagugutom at nangangailangan ng tulong lalo na sa mga malalayong probinsya. Dagdag pa rito, sinabi rin ng UN na tila walang sapat na hakbang ang pamahalaan upang tugunan ang krisis na ito. Sa kabila ng mga programang inilunsan ng administrasyon, marami pa rin ang hindi naaabot ng tulong. Samantala, si Vice President Inday Sara Duterte ay galit na galit sa mga paratang na ito. Ani niya, ang mga hakbang na ginagawa ng gobyerno ay sapat na at binibigyang pansin ang mga tunay na pangangailangan ng mamamayan. Ayon kay VP Inday, hindi tama na husgaan agad ng UN ang pamahalaan nang hindi nakikita ang kabuoang larawan ng sitwasyon sa bansa. Idiniin din niya na ang administrasyon ay patuloy na nagsusumikap upang maiangat ang kalagayan ng mga Pilipino. Susubaybayan natin ang mga susunod na kaganapan at reaksyon mula sa palasyo tungkol dito. Manatiling nakatutok dito sa tunay na boses ng masa para sa pinakabagong balita. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sa GMA News Online, title ng balita, 2 million Filipino kids severely food poor, UNICEF. Yun po ang report, 2 million. Okay. So, 4 out of 5 children are fed only with breast milk or milk and staple foods such as rice, corn, or wheat, while less than 10% are fed with fruit and vegetables. Kawawa naman ito, hanggang ano lang, may gatas sa ina, tapos may pagkain na bigas at mais, yun na lang daw. According to standards ng United Nations, yun na, severely food poor na yun. Halos walang gulay, walang fruits, walang karne or isda. Okay, so this one, less than 5% are fed with nutrients-dense food such as egg, fish, poultry, or meat. So, kami sa aming pamilya, pasalamat kami sa Diyos dahil ang aming mga apo, ito, nakakakain talaga ng itlog, isda, at saka karne. Kaya lang, maraming Pilipino, maraming bata na halos wala. Okay, example, yung tinutulungan natin na Talaan Digten City sa Talakag Bukidnon. Even up to now, walang meron na silang dahil sa may sayuti na sila, nakakakain na ng bigas. Kaya lang pagdating sa itlog, isda, karne, saka lang sila makakain kung magdala kami doon ng karne, magdala ng itlog. Hanggang hanggang kamote o saging, mais, maswerta na sila kung may bigas. Sa ngayon, dahil may sayuti na sila, ayun, nakakakain na ng bigas. Kaya lang, according to United Nations standard, pa rin food poor. So, kawawa ang mga bata. Ano pa? UNICEF said that children who consume 2 of 8 defined food groups are considered to be severe child food poverty. So, may 8 food groups daw, sabi ng United Nations Standard. Kung 2 lang nakakain mo doon, yun na, severe food poor.
So ano yung 8 food groups? Okay. Breast milk, number 1. And then grains and roots. Pulses and nuts. Dairy products. Meat, poultry, fish, and eggs. So, vitamin A, rich fruits and vegetables, and other fruits and vegetables. Yun ang kumpleto. So, mga mayayaman lang ang nakakaano doon. Kaya, walang problema. Ang mga may pera, kaya lang halos, ito, ang poverty threshold sa Pilipinas ngayon, yung latest survey ng Pulse Asia, 46% ang nagsasabi na pobreng-pobre sila. Pati ang incidence of hunger tumataas. Noong December of 2003, ang nagsabi na naka-experience sila ng involuntary hunger is 12.2. Ngayong March of 2024, tumaas ito ng 14.6. So, padami ng padami ang nagugutom na Pilipino. So, hindi lang mga bata, pati na rin ang mga may edad nakaka-experience ng gutom dahil nga sa sige na lang pataas ng pataas ang bibilhin. Ang sweldo hindi naman masyadong kung nag-increase man kakaunti. Okay. Sabi ng report, children living in severe food poverty are children living on the brink, yung delikado na. This can have an irreversible negative impact on their survival, growth, and brain development. Ako, kumusta ang kabataan ninyo, mga kaparehas kong senior citizens? Naranasan ko ito. Ano lang, maswerte na kaming magkakapatid, kung makakain kami ng breakfast. Usually, magpunta kami sa school, walang breakfast. So, ang pagkain lang namin is 2 times a day. Pananghalian at hapunan. Maligaya na kami basta may kanin. Karamihan, ang ulam namin, bagoong at maswerte na kung may gulay. Ang available na gulay lang namin noon, malunggay. So, ganun ako nung kabataan ko. Kaya, nung elementary ako, halos nandun ako sa row 4 kasi may different rows eh. Row 1, row 2, row 3, nandun ako sa kalikod. So, pasang-awa nung elementary. Mabuti na lang nung nag-high school, I don't know anong nangyari. Unti-unti na naiintindihan ko na yung leksyon. Kasi nga, nagdaan ako niyan na kulang sa sustansya sa pagkain. So, agree ako dito sa UNICEF report na maraming kabataang Pilipino na naghihirap sa kagutom, severe food poor. So, punta tayo sa administrasyon nito. Anong sabi ng Pangulo last year? Isang speech niya na bigay ata siya ng mga palay seeds. Sabi niya, sa bagong Pilipinas, walang Pilipino na magugutom. Nako, talagang tinandaanan ko yun eh. Sabi ko, anong klaseng speech ito? Para bang hindi iniisip ng presidente yung sinasabi niya. Parang sinulat lang siguro ng speechwriter niya. Magandang pakinggan. Yung sa bagong Pilipinas, walang magugutom na Pilipino. Gumising na po kayo. Ang daming nagugutom. Papunta tayo sa kanyang Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Ano sabi ni Mr. Larry Gadon? Ang kahirapan is just a figment of the imagination. Haka-haka lang daw. Dahil kung magpunta ka sa mall, palaging puno ang mga mall, ibig sabihin,
mayroong buying power ang mga tao. Correct, sa mga may pera. Hindi naman lahat may pera, mas marami kung may pera man, hanggang ano lang yun, pambili lang ng bigas. Kung hindi makabili ng bigas, noodles na lang. So, sana magsilbing wake-up call sa ating gobyerno itong UN report na ito na gawin nila yung tama, yung trabaho nila. Unahin ang kapakanan ng taong bayan. Mahirap. Lalo na ngayon, yung mainit na issue, yung binabaan ng taripa yung imported rice. 15% na lang. Nako, wala na. Babaha ang imported rice. So, ang kawawa ang mga farmers dahil malulugi ang kanilang livelihood dahil hindi nila kaya makipag-compete sa mga importers. So, ito lahat ang mga kalagayan ng ating bansa ngayon na ang policy sa gobyerno instead na tulungan ang mga farmers, parang pro-importers. Okay lang sana kung yung pagbaba ng taripa is within this year lang dahil nga tumataas ang presyo ng bigas. So, pwedeng ibaba for 6 months yung taripa, kailangan hindi pang matagalan. Nako, itong pagbaba ng tarifa o yung buwis ng bigas hanggang 2028. So, ano ba talaga ang gobyerno natin? Sino ang tinutulungan? Mga importers, mga mayayaman o yung mga kawawang magsasaka? So, yun. Tanong lang. So, sana itong mga kabataan ito, 2 million, ang dami. May pag-asa rin sila na makatikim ng mas masasarap na pagkain. But depende na po sa
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!